Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at araw naman po ng linggo at tayo po ay isang malaking pagpapala po sa atin na kahit man po ay hindi tayo nagkakatipon-tipon sa isang lugar, ngunit sa ating mga tahanan pwede pa rin natin pakikinggan ang salita ng Panginoon, ang mensahe ngayong umaga. Sige po, ako po ay kung mayroon man pong nagbe-birthday itong nakaraang linggo, itong linggo na to, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang kaarawan po. May mga anibersaryo man, bumabati po ako ng isang mapagpalang kaarawan. Muli, magandang umaga po at tayo po yung lahat ay patuloy na magpupuri sa Panginoon sa kaligtasan na ipinagaloob niya sa atin. Ligtas po tayo sa ating mga bahay-bahay, sa ating mga tahanan. Maraming salamat po sa Panginoon. Ngayong umaga, tunghayan po natin ang isang talata ng Biblia na kung saan ay naniniwala po ako na relevant pa rin sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sa ating sitwasyon ngayon. Sige po, pwede po bang buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Pangalawang Hari o 2 Kings chapter 7, kabanata 7. Babasahin po natin mula sa talatang 1 hanggang 7 po. Basahin po natin. Nandiyan na po ba kayo? Sige po. 2 Kings chapter 7. We will be reading verses 1 to 7. Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen?" "You will see it with your own eyes," answered Elisha, "but you will not eat any of it." Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we'll go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite, the king of and Egyptian kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, Panginoon, na muli, O Diyos, ay patuloy namin mapapakinggan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, naniwala po ako na ang mensahe mo ngayong umaga ay magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. And let this be patuloy, Panginoon, na mag-nourish sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, pinapamagatan po natin ang ating mensahe na the reliability of God's Word. So, reliability of God's Word. Pag sinabi natin reliability of God's Word, ibig sabihin mapagkakatiwalaan, trustworthy. Sabi po ng dictionary po, yung word na reliability. Ang sabi po ng dictionary, the quality of being trustworthy or of performing consistently well. So, ang reliability pala na salita, ang ibig sabihin ay quality of being trustworthy. Quality of being trustworthy, mapagkakatiwalaan. At this, sabi nila, performing consistently well. So, walang palya. Yung word na reliability, pag sinabi ang the reliability of God's word, pag ito ay
ibinigay ng Panginoon, pag ito'y ipinahayag ng Diyos, ito'y mapagkakatiwalaan. At ang performance o ang quality ng tawag nito, kung paano ito sinabi ng Diyos, hindi ito pumapalya. So, sabi dito, the reliability means the quality of being trustworthy or of performing consistently well. So, ngayong umaga po, tunghayan po natin na reliable ba talaga ang salita ng Diyos. In these times, marami na tayong napapakinggan, marami na narinig na balita, marami na nababasa sa FB, sa Messenger, at all of a sudden, only to find out fake news. Meron na pong nakakatakot na po mag-post ng kung ano-ano dahil pag fake news yun, tayo po ay huhulihin, tayo po ay baka makasuhan pa tayo. So, bakit? Kasi di natin alam kung sino-sino at kung kani-kanino galing yung mga balitang yun. Tayo naman, kasi sa ating sitwasyon ngayon, parang halos lahat, pag may nag-post ng ganito, halos lahat pinaniwalaan natin. Pero ang tanong ko po, reliable ba talaga yung ating napapakinggan, yung ating napapanood, yung ating nababasa? Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi po pumapalya. Once ito'y bibitawan ng Diyos, ito'y mapangyayari at pinapatunayan at papatunayan ng Diyos na totoo, reliable, dependable, trustworthy ang kanyang mga salita. Dito po sa ating talatang binasa ngayong umaga, napansin po ba natin na grabe po yung pagmahal ng mga bilihin nitong sitwasyon na to. Why? Ano ba bang nangyari? Nung sabi sa verse 1 sabi, "Hear the word of the Lord, this is what the Lord says. About this time tomorrow, a sea of flour will sell for a shekel, and seas of barley for a shekel at the gate of Samaria." This time ay sobra pong gutom. Bakit po sila nakaranas ng gutom? Sila po ay dumanas ng lockdown. Itong ating talatang binasa ngayon, ang mga Israelita po ay naka-lockdown po sa Samaria. Bakit sila naka-lockdown? Kinubkob po sila ng mga Syrians, mga Arameans. Kinubkob sila, walang pwedeng lumabas mula sa Samaria at walang pwedeng pumasok. At ang kanila pong pagkubkob ay mahabang panahon. Kaya sa nangyari sa kanila, naubusan na sila ng supply sa loob ng kanilang lugar. Di na sila makalabas, di na sila makabili. Di po ba? Parang sitwasyon natin ngayon, naka-lockdown. Hindi na tayo, dati-rati po, nakakapunta tayo, ang taga Bacoor makakapunta ng Maynila, ang taga Maynila makapunta ng Cavite, pero ngayon, nasaan na po tayo? Umiikot-ikot na lang po tayo sa 4 na sulok ng ating mga tahanan. Na-lockdown po tayo. Kahit po pangangapit bahay, hindi na po natin magawa. Di po ba? Ito nga po, itong araw na linggo, dapat nga po nasa mga simbahan tayo. Tayo po ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Pero nasaan po tayo ngayon? Nasa ating mga tahanan at doon na lang po tayo. Nakikinig ng salita ng Diyos. Why? We are locked down. Sila po dito sa sitwasyon na to, they were locked down. Na-lockdown sila, may mga kaaway na nakapaligid sa kanila, hindi sila pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok sa kanilang lugar. At pag iyon ay nangyayari, siguro 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, mayroon pa silang supplies. Pero po ang gira nung araw, hindi po ganun ka-short ang time. Mahabang panahon ang ginugugol. Ni-lockdown sila ay hindi na makalabas dahil may mga kaaway na nagbabantay sa kanila. At mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin ngayon na sa panahong ganito, ano po bang maaasahan natin? Mapalad po nga tayo ngayon, naka-lockdown man tayo, meron tayong mga cellphones, meron tayong mga gadgets. Pero nang sila ay maka-lockdown, wala po. Tunghayan ko lang po atras lang po tayo, bibigyan ko lang po kayo ng background, ano po nangyari sa panahong ito. Doon po sa 2 Kings chapter 6, basahin ko lang po sa Tagalog, mag-start po tayo sa 24. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo.
at kinubkob ang Samaria. Dahil dito'y nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, "Kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas." "Ano bang problema mo?" tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, "Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po, iniluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay." Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, "Patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapoy hindi ko mapupugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat." Kaya inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo, samantala si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ang pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari. Hindi pa ito nakakarating doon sa sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, "Tingnan ninyo at papupugutan pa ako ng mamamatay taong iyon. Pagdating niya rito, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas." Kasunod na rin niya ang hari. Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, "Ang paghihirap nating ito'y padala ni Yahweh. Bakit ko pa ihihintayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos?" So matindi na pong tagutom ang pinagdaanan ng mga Israelita sa panahong iyon, sa panahong ito. Na ang ulo po ng asno ay kinakain na po nila samantalang ito ay kinoconsider nilang unclean animal. At yung ipot o dumi ng kalapati, binibenta na po nila sa napakataas na presyo. At ito po ang pinaka masaklap. Kinain na po nila, kinatay na nila, niluto na nila ang kanilang anak. Bakit po nangyayari ito? Nang malaman ito ng hari, anong ginawa po niya? Sinisi niya ang si propetang Eliseo. Ito po yung minsan na pagdumanas po ng mga pagsubok o mga epidemya o kapighatian o kaganyang tagutom, madali pong manisi. Pero kung tutuusin po, sino po ba talaga ang dapat sisihin? Si Eliseo po ba? O sila na hindi po tumutupad sa ipinapatupad ng Panginoon sa kanila? Instead of pointing fingers to others, bakit hindi mo na sinuri ng hari ang kanyang sarili, ang kanyang nasasakupan? Bakit nga ba nangyayari ito? Ano nga ba ang dahilan bakit nangyayari? Bakit nga ba nangyayari? Sabi po sa Deuteronomy 28, basahin ko lang po, Deuteronomy 28. Bakit nga ba nangyayari na tumindi yung tagutom at dahil sa tagutom na yon, umabot na sila sa puntong kinain na nila, niluto na nila ang kanilang mga anak. Deuteronomy 28, basahin ko lang po, verse 53. Hanggang siguro 57. Ano sabi po? Kapag kinubkob kayo ng inyong kaaway, kinubkob, ulitin ko po, kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom at ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Ulitin ko po, kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Magiging maramot pati ang pinaka mabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati ang kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain.
Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at ang pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak ng kanyang isinilang ay ipinagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang abutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi ninyo sinusunod ang lahat ng utos sa aklat na ito, ay hindi ninyo ginagalang ang kahangahang kakilakilabot na pangalan ni Yahweh. Ano kamo? Hindi nila ginagalang, hindi nila sinusunod ang mga utos ng Panginoon. Kaya sila dumating sa punto ng tagutom. Kinubkob sila ng kaaway. They were locked down. Hindi sila makalabas ng Samaria at wala din makakapasok sa kanila para maghatid sa kanila ng rasyon. Pagkain man, tubig man, o anuman ang kanilang mga pangailangan, wala na pong silang mapagkuhanan. At to the point na sumigaw na yung isang ina, humingi ng tulong sa hari. Anong sabi ng hari? Anong maitutulong ko? Kung ang Panginoong Yahweh ay walang maitutulong sa iyo, anong maitutulong ko? Then dumating itong puntong, dumating si Eliseo, ang propeta. Sabi ko nga kanina, the reliability of God's word. Sa gitna ng tagutom, sumulpot po ang propeta. Nagpahayag ng salita ng Diyos. Una po sa ganitong sitwasyon, mahalaga po na maintindihan natin na mayroon tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Mayroon tayong napapakinggang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. In a very hopeless situation, napaka-hopeless na po ang sitwasyon ng Israel. Yung mga Israelita nitong panahon na to. Kung hindi pa naman hopeless, ikakainin mo pa ba yung anak sa sobrang gutom? Una po, maintindihan natin, the word of the Lord is spoken. Mayroon silang salita ng Diyos na naririnig. Through, the word of the Lord is spoken through Prophet Elisha. Anong sabi? Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. Anong sabi niyang Prophet Elisha? Anong sabi ni Prophet Elisha? Basahin ko po sa Tagalog. Napakagandang pakinggan. Sabi niya doon, sinabi ni Eliseo, sa gitna ng tagutom, sa gitna ng kasagsagan ng pagkain nila, ng dumi ng kalapati, ulo ng asno, kinakain nila, binibenta ng napakamahal. Pati yung dumi ng kalapati, binibenta ng napakamahal. Yung anak nila, kinain na nila. Isusunod na sana yung anak din ng kanyang kapwa nanay, kaso lang itinago. Sa gitna ng sitwasyon na to, sa gitna ng lockdown, mapagkakatiwala ng salita ng Diyos. May salita ang Diyos na pinapahayag. Ano po yun? The word of the Lord is spoken through Elisha. Sabi dito, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinapasabi ni Yahweh. Sabi ng prophet, makinig kayo, pakinggan nyo ang salita ng Diyos na pinapasabi niya. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok sa Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal ng pinong harina o 2 takal ng sibada sa halagang 1 pirasong pilak. 1 pirasong pilak lang. Sinabi ng opisyal, so napakamura, so ibig sabihin, babaha na ng harina sa pagpasok ng entrada ng Samaria. Pero the day na sinabi yon, matinding tagutom ang kanilang pinagdaanan. Matinding hirap. Pero sabi, bukas, sa ganitong oras, abangan nyo, babaha ang supplies sa entrance ng Samaria. Bukas. Pero kasalukuyan, kumakalam, halos mamatay na sila, o di baka nga nagkandamatay na itong mga iba sa gutom. Pero may sa gitna ng ganitong sitwasyon, may sinabi ang Diyos sa kanila sa pamagitan ni Prophet Elisha. Anong sinabi? Pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Ito pinapasabi ng Panginoon bukas. Ito ang mangyayari. May pagpapalang darating. Anong sabi ng opisyal? Kanang kamay. Sinabi ng opisyal ng kanang kamay ng hari, hindi magkakatuo-tuuyang sinasabi mo kahit pa bubuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Aba, matindi itong opisyal na to. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Sa panahong ito,
Napakahalaga mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Pero iba po yung papakikinig lamang sa gagawin at pananampalatayahan natin ang salita ng Diyos. Ang iba, napakinggan nila ang salita ng Diyos na ipinahayag ni Propeta Eliseo sa kanilang kalagitnaan. Napakinggan ng nakakarami, napapakinggan din po ng opisyal, yung kanang kamay na opisyal ng hari. Pero ang kanang opisyal ng hari, anong sabi niya? Kahit pa bubuksan ang durungawan ng langit, hindi mapangyayari ang sinabi mo. Pero ano mo ba? Sabi ni Eliseo, mapangyayari yon. Pero hindi mo, makikita mo lamang, pero hindi mo matitikman. Ang napakahalaga na maintindihan natin na ang salita ng Diyos, kahit ano pang sitwasyon natin, mapagkatiwalaan siya. At pag binitawan niya to, pag sinabi niya ito, mga kapatid, totoo ito. Hindi ito fake news. Hindi fake news ang sinabi ni Eliseo sa kanilang kalagitnaan. Hindi makapaniwala ang opisyal, ang kanang kamay na opisyal ng hari. Hindi siya makapaniwala dahil nakatingin siya sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Mga kapatid, napakahirap pag mayroon kang narinig na salita, pero taliwas ngayon sa sitwasyon mo pinagdadaanan ang mangingiral sa iyo kung ano yung nakikita mo. Pero napakahalaga na manatili sa puso, sa isipan natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Reliable, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang sitwasyon, totoo at totoo ang salita ng Diyos. Kasi ang nagsalita nun, ang lumika, makapangyarihan ng Diyos, lumika ng langit at ng lupa. Una po, the reliability of God's word. Una, the word of the Lord is spoken. May pagpapahayag, may pagsasabi, may pagdideklara, may pagpuproklama. Mga kapatid, minsan po, may mga proclamation sa atin na halos hindi po natugon o hindi na pangyayari ng buo. Pero ang Diyos, pag dineklara niya ang kanyang salita, napakatapat niya, tutuparin niya ito. Pangalawa po, the word of the Lord will certainly come to pass. Pangalawa, the word of the Lord will certainly come to pass. Ang salita ng Diyos ay mapangyayari at mapangyayari. Ano pong nangyari dito? Naka-lockdown sila, di sila makalabas. Pero may ginamit ang Panginoon. Kaya nga po, reliable ang salita ng Diyos. Sa tingin ng opisyal ng hari, ng kanang kamay na opisyal ng hari, tingin niya, imposibleng mangyari. Paano mangyayari? Naka-lockdown sila. Di sila makalabas. Walang makakapasok. Wala silang tulong na makuhanan. Pero mga kapatid, nagkataon lang po ba na may 4 na kitungin sa entrada ng Samaria? At sino po nandito doon? Taong mga sa tingin ng lipunan, walang saysay, walang kwenta, walang pakinabang. Pero kahit ang mga walang pakinabang at walang saysay na mga tao, mga bagay o ano pa man yun, ang Diyos ay pwede niyang gamitin. Maisa katuparan lamang ang kanyang salitang binitawan. Ganun po ka-reliable, ganun ka-trustworthy. Hindi nagkataon na may 4 sa panahong yun ng tagutom. Bakit doon nakatambay ang 4 na kitungin? Sabi nila, pag pumasok tayo sa loob, pag doon, ano ba ginagawa ng mga kitungin sa kanilang time? Ang mga kitungin hindi nila lapitan. Ang mga kitungin hindi makapagtrabaho. Kaya sila ay nagpapalimos lamang. Pero sa panahong yun, kanino sila hihingi ng pagkain? Kanino sila hihingi ng isusupply? At kanino sila nagpapalimos? Yung mga taong nasa loob ng Samaria ay kinakain na ang kanilang mga anak. Kinakain na ang dumi ng kalapate. So, pati itong 4 na kitungin, nag-isip-isip na rin. Nag-isip, sabi na, pag pumasok tayo sa loob, matindi ang gutom, mamamatay tayo. Pag manatili tayo rito, wala din tayo makain, mamamatay din tayo. Ano sabi nila? Pupunta tayo doon sa kampo ng kaaway. Pagpakainin nila tayo, di ayos, mabubuhay tayo. Pero pag hindi nila tayo pakakainin, mamamatay tayo. Okay lang sa kanila. Kumbaga, itong ginawa nila parang buwis buhay na to. Kaaway ba naman? Pupunta nila kampo ng Syrian. So, pumunta sila doon. Mga kapatid, hindi ito nagkataon. Bakit mayroong inilagay mayroong nakatambay doon, mayroong nakatira doon sa entrada ng Samaria na 4 na kitungin? Bago pa lang mangyari ang tagutom, ang pag-lockdown ng Samaria,
alam na ng Diyos kung anong gagawin niya. Bago pa lang nangyari ang sitwasyon natin ngayon, ang pag-lockdown sa atin ngayon, ang ating pagmamalagi sa ating mga tahanan, alam na ng Diyos yon. From the beginning of time, God knows this already. God knew this already. Kaya bago pa lang ito mangyari, ma-amaze ka na lang, mayroong provision ang Diyos sa iyo. Ako po bago po tayo magpapatuloy, ako po patutuo ko po ito. Mula ng first week ng pag-lockdown sa atin, napakatapat ng Diyos. Bilang pastor, kumaga, saan ka ba kumukuha ng iyong kinakain at ang pamilya mo? Siyempre, nag-rely tayo doon sa tithes and offerings. Di ko po ito wala naman kaming income pareho mag-asawa. Kami mag-asawa ay pareho pong full-time sa ministry. Pero dumating itong Sunday, March 15, bawal na po, ipinagbabawal na ang gathering in public. Bawal na tayo. Hindi na po tayo nakapagpanambahan mula pa po, o nakapagtipon-tipon mula pa po noong March 15. Pero nung linggo na yon, so asahan, anong inaasahan? Alam to ng mga kapwa ko lingkod, kapwa ko pastor. So sabi ko sa Panginoon, hindi ako mag-alala. At talagang doon, ako'y pinalaya na ng Diyos sa pag-alala sa mga bagay na yon. Hindi ako mag-alala, sabi ko, magtiwala ako sa Panginoon. And true enough, napakabuti ng Diyos. May ginagamit ng Diyos. Mga tao na bago pa lang mangyari ang araw na ito, ginamit na ng Diyos. Pinapakilala na ng Diyos sa akin. Nagkaroon ako ng connection sa kanila. Wala po akong sinasabihan na ito yung sitwasyon namin. Halos yung ito yung sitwasyon. Wala po akong sinabihan. Pero alam mo ba, sila po yung kusang na nangungangamusta. Pastora, kamusta po? Naalala ko lang po yung si Elijah na grabing tagutom nung time na yun. Sabi ng Panginoon sa kanya, Elijah, tumakbo ka doon sa Kerith Ravine. Doon ka magtago. At uutusan ko ang mga uwak para magdala ng pagkain para sa'yo. At doon ka iinom. Doon sa brook yung Baptist na malapit doon. Siguro sa panahon natin ngayon, walang uwak. O kung mayroon mang uwak, hindi na po uwak ang inutusan ng Panginoon para isupply po kami. Alam niyo po ba, ginagamit na po ng Lord yung bank transfer. Tinanong pa nga po ako na nangamusta sa akin, Pastora, mayroon po ba kayong ATM, mayroon po ba kayong bangko? Sabi ko, wala po kaming account, wala po kaming ATM, wala po kaming bank account. Paano to, Pastora? Pero ang Diyos, sobrang kabutihan. Wala ka mang bank account. He will see to it na makarating sa'yo ang pagpapalang inilaan na niya sa'yo noon pa man. Hindi lang yun, hindi natapos doon. Sumunod na linggo, yung ibinigay, yung inabot sa amin, yung binigay sa aming offering, sapat po sa linggong yun. Paano yung sumunod na linggo? Tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. The next week, mayroon naman nagsabi, Pastora, paano ko po ipapadala sa'yo? Hindi lang po, may nagbigay pa po ng mga groceries sa amin. Napakabuti ng Panginoon. Up to yesterday, sabi ko wala na po kaming gas. Pero ang Diyos, bago pa lang maubos ang gas, alam na niya kung anong date maubos yung gas mo. Ang Panginoon nagpapadala. Nagbibigay. Hindi man uwak ang ginamit ng Diyos, pero may ginagamit ang Panginoon para i-sustain ang kanyang mga lingkod at mga anak. I encourage you, ni-lockdown man tayo ngayon, pero anong ginawa ng Diyos? Sa panahon na lockdown ang mga Israelita, bago pa lang sila ma-lockdown, inihanda na ng Panginoon yung 4 na kitungin para pumunta sa kampo ng Syria. At pagdating nila doon, habang naglalakad, hindi ko alam ilang oras, anong habang panahon, naglalakad sila papunta ron. Bakit po? Pagdating nila doon, anong nadatnan nila? Wala ni isang tao sa kampo. Basahin ko po. Ano po ang dinatnan ng 4 na kitungin? Umalis ang 4 na kitungin mula sa entrada ng Samaria. Nandoon sa loob ng mga Israelita, sa loob ng Samaria, gutom na gutom. Ang 4 na kitungin, naglalakad. At ano po bang lakas? Gaano po ba kabilis maglakad? Ang isang 4 na kitungin, naggutom din at may karamdaman pa. Pero pagdating nila sa kampo, pakinggan niyo po ito.
Verse 3, may 4 na taong may sakit sa balat o kitungin na parang kitong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, matatapos na ang ating paghihirap. Nang paglubog na ng araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man. Kampo, punong-puno ng kawal, punong-puno ng sundalo, armed. Pero pagdating ng 4 na kitungin, wala ni isang sundalo. Ulitin ko po. The reliability of God's word. Una, the word of the Lord is spoken. Anong sinabi? Bukas. The word of the Lord is spoken through the prophet Isaiah. Sabi, bukas sa ganitong oras, babaha ng harina sa entrada ng Samaria. Na pangyayari, mapangyayari. Why? Ginamit ng Diyos ang 4 na kitungin. Saan pumunta ang 4 na kitungin? Pumunta ang 4 na kitungin sa kampo ng Syria. Hindi ginamit ang mga taong naka-lockdown. Mayroon nang nakaantabay ang Diyos na plano niyang gagamitin sa panahon yun, ang 4 na kitungin. Pagdating nila doon, ni isang kawal, walang naititira sa kampo. Bakit? Verse 6, napakagandang verse. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh. Sa kapangyarihan ng Diyos mo, ikaw nakikinig ngayon. Sa kapangyarihan ng Diyos mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Do not worry. Trust the reliability of God's word. Patuloy kang magbabad sa iyong mga salita. May ginagawa ang Panginoon. Wala ka mang nakikita, wala ka mang naririnig. Pero ang Diyos mo ay buhay. A miracle working God. A miracle worker God. Sabi, sapagkat sa kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng ninuman. Sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Pinaparinig ng Diyos. Tinakot ng Diyos. Talagang pinapanik ng Panginoon ang mga kawal ng kaaway, ang Syria. Mga kapatid, hindi ka dapat magpanik ngayon. Maraming nagpanik ngayon. Panic buying, panic eating, panic lahat. Pero ang anak ng Diyos hindi dapat magpanik. Sa panahong ito, si Satanas ang dapat magpanik at hindi ang mga anak ng Diyos. Bakit magpanik si Satanas? Malapit na, paubos na ang oras niya. Dahil malapit na siyang hatulan ng walang hangganang hatol ng Panginoon. Malapit na siyang hahatulan. Final, kumaga sa awit pa, now the end is near. Dapat haharap na si Satanas sa final curtain of judgment. Kaya ngayon, talagang nagkukumahog, nangangarag na si Satanas. Ginagawa niya ng lahat para ibuhos niya ang kanyang kasamaan, ang kanyang puot, ang kanyang galit sa creation ng Diyos. Sa labag sa kanyang pagre-rebelde sa Panginoon. Kaya ikaw at ako, kung ikaw ay may Diyos, kung ikaw anak ng Diyos, nakikinig ka ngayon, hindi ka dapat magpanik. Hayaan mo magpanik si Satanas sa ginagawa niya, pero ikaw, kampante ka, buo ang loob mo, dahil ang salita ng Diyos ay reliable, mapagkakatiwalaan. Gagawin ng Diyos. Una, the word of the Lord is spoken through the prophet Isaiah. Pangalawa, the word of the Lord will certainly come to pass. Whether you like it or not, kahit sino pang kakarang dyan, hadlangan pa ng buong sanlibutan yan, papangyarihin ng Diyos ang kanyang salita. Gagawin niya ito dahil ang Diyos tapat sa kanyang salita. Ginamit ang 4 na kitungin, walang lakas naglalakad, pero 4 na kitungin naglalakad papunta sa kampo ng kaaway. Anong nangyari? Tumakbo ng napakabilis ang mga kaaway. Iniwan nila ang kanilang lahat ng kanilang kagamitan, lahat ng kanilang pagkain, lahat pilak at ginto. Iniwan nila upang maisalba lamang ang kanilang buhay. Bakit? Ang Diyos ang nag-cause ng pinaparinig sila ng matinding talagang yabag ng karwahe at mga kabayo upang sa tingin nila nag-hire ang mga Israelita, ng mga Egyptians, ng mga Hittites, gigirahin tayo, takbuhan sila. Pero mayroon po bang hinayap? Wala. Anong kinakatakot mo? Sa sunod pang mangyayari, gumagawa ang Diyos para sa iyo. Gumagawa ngayon ang Diyos para sa pamilya mo. Magtiwala ka lamang. Huwag kang matakot. Wala ka nang mabilhan ng gamot. Sarado ang mga drugstores. Ang Diyos ay higit na manggagamot, higit sa lahat. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kagalingan. Huwag mong idepende ang buhay mo sa ekonomiya ngayon.
ang ekonomiya mo nakadepende sa ekonomiya ng Diyos mo kinikilala. Ang kagalingan mo, huwag mong iasa sa mga gamot na iniinom mo at dinidependihan. Isang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon, idepende mo ang buhay mo at kalusugan mo sa Kanyang may bigay ng buhay. Kaibigan, kapatid ko, nakinig ka ngayon. Alisin mo ang pag-alala. Alisin mo ang kabalisahan sa iyong buhay. Magtiwala ka. The word of the Lord will certainly come to pass. Mapangyayari yan. Sa gusto't sa ayaw ng ninuman, papangyarihin ng Diyos dahil tapat ang Diyos. Uulitin ko, tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita. About this time tomorrow, sa ganitong oras bukas, babaha ng harina at sibada sa entrada ng Samaria. Mga kapatid, na pangyayari po yon. Sabi pa dahil dito, sabi po sa verse 6, sapagkat sa pangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karabahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwanan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 na kitungin sa unang tulda. Anong sinamsan nila? Kumain sila at uminom. Sobrang gutom siguro ng 4 na kitungin na naglalakbay. Pagkabusog, sinamsan nila ang lahat ng ginto, lahat ng pilak, mga damit, mga naroon at ito'y itinago. Hindi ko na po babasahin. Kung may time po kayo, alam ko may time tayo, dahil tayo na sa mga tahanan lamang, basahin niyo po yung mga sumusunod na talata. And true enough, na parating nila sa hari. At pagdating doon sa ipinarating nila sa hari, pinapaimbestigahan ito ng hari kung totoo, nang mapatunayan itong totoo na nangyayari. Ang sabi na, anong nangyari? Basahin ko lang po. Verse 16, nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat. Wow, malaya na. Ang mga tao ngayon na naka-lockdown sa Samaria, lumabas na. Saan pumunta? Doon, pumunta sa kaaway. Sa lugar ng kaaway, pero wala na yun ang kaaway. Anong mayroon? Pagpapala na ang mayroon. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain. Isang pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya 2 takal na sibada. Ito po nangyari sa hindi na nanampalataya na mapangyayari ang salita ng Diyos. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal na pinong harina na sa halagang 1 siklong pilak. Ang opisyal na ito ang nagsabing hindi magkakatotoo. Iyon, buksan man ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo. Ngunit hindi mo matitikman ang pagkaing sinasabi. Nakita ng opisyal ang pagbaha ng harina at sibada. Nakita lang niya, pero hindi niya natitikman. Bakit? Hindi niya pinanampalatayahan ang salita ng Diyos na it will come to pass. Pinaka-last pong point, the word of the Lord accomplishes its purpose. The word of the Lord accomplishes its purpose. Mag-accomplish ito. Anong purpose ng Lord? Hinayaan ang mga Israelitang magutom, dumanas ng famine, upang makilala nila at makita nila ang pangangailangan nila sa Diyos. Pinakita ng Panginoon sa kanila na ang kanilang ekonomiya ay hindi nakabase sa kanilang nakikita, kundi sa kanilang makapangyarihang Diyos na si Yahweh. Pinapakita ng Panginoon na i-accomplish ng Panginoon, gagawin ng Diyos. Ginamit niya ang mga kitungin upang ma-accomplish ang kanyang purpose, ma-sustain ang mga Israelita sa kanilang pangangailangan sa oras ng tagutom. Meron na po akong isang naalalang talata na sabi na sa huling mga araw, dadakpin kayo. Pahirapan, magkaroon ng pag-uusig sa mga alagad o mga naglilingkod sa Panginoon. Pero para saan yun? Bakit sinabi niya yun?
Sa bawat sitwasyon ng buhay, may purpose. Anong purpose? Upang kayo ay magiging witnesses ko o magpapatotoo sa mga opisyal na yon at sa mga hintil. Sabi niyo po, bakit po sa bawat sitwasyon ng buhay, ito nangyari sa atin ngayon, may purpose ang Lord. May purpose, i-accomplish niya ang kanyang purpose. Maraming magandang nangyayari sa ating panatili sa bahay. Hindi man tayo nagkaroon ng corporate worship or corporate gathering, pero marami nangyayari sa ating mga buhay ngayon. Ang ating mga pamilya, ang ating mga personal na buhay, nakikita po natin. At kahapon nga po habang nagliligpit kami, naglilinis, sabi ko, marami ng bagay na hindi kailangan. Simple lang pala ang buhay. Ito lang ang kailangan. Pag hindi ka na pala nakakalabas, nakapambahay ka na lang buong hapon, buong magdamag. Hindi mo na kailangan na bili ng bagong damit. Simple ang buhay. Mga kapatid, the reliability of God's word. Una, the word of the Lord is spoken to the prophet Isaiah. Pangalawa, the word of the Lord will certainly come to pass. Pangatlo, the word of the Lord accomplishes its purpose. Sabi sa Isaiah 55, once bitawan ng Panginoon ang kanyang mga salita, hindi ito babalik sa kanya na hindi ito gagawin kung bakit na ito sinasabi. Basahin ko lang po, Isaiah 55. As we close, Isaiah 55. Kung papaano, Isaiah 55 verse 9, kung papaano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kapamaraanan ay higit kaysa inyong kapamaraanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita, pakinggan niyo pong maigi. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ulitin ko po sa 11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. The reliability of God's word. Mapagkatiwala ng salita ng Diyos. Kung gaano kasigurado na ang ulan ay pag bumagsak ay papatak at babagsak sa lupa. Ganon kasigurado, higit pa doon kasigurado ang salita ng Diyos na papangyayari. The word of the Lord is spoken. The word of the Lord will certainly come to pass. The word of the Lord accomplishes its purpose. Whatever happens or whatever situation we are in now, God has a purpose. Know God's purpose. Continue to read your Bible. Continue to meditate on the word of God. Continue to pray. God has a purpose, all these things. Do not panic. Let the enemy panic. But the children of God ay patuloy na may kapayapaan sa puso at damdamin. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kung nakikinig ka ngayon, manatili kang magtiwala sa Diyos. Pagkatiwalaan mo ang kanyang mga salita. Kung ikaw may nakikinig ngayon at sa tingin mo ay wala ka pang relasyon sa Panginoon, bumalik ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Basahin mo ang mga salita niya. Hanapan mo ng paraan na meron kang mababasa. Ang mga cellphones ngayon, may mga app dyan na may Bible app. You can have all the time to read God's word. Receive Him as His Lord and Savior. Isang mapagpalang umaga. As we close, ako po, ipapanalangin ko po. All for the World Panapaan family, we miss you all. We love you all. Maraming salamat sa kabutihan nyo. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos. Maraming salamat sa katapatan ng Panginoon. Even in this time of crisis, you remain calm. You remain faithful, even in your giving. Sobrang nakaka-bless po kayo. Nakaka-bless kayo lahat. Lalo na po yung mga manggagawa na hindi po natitinag ng lockdown ang kanilang pagiging generous, ang kanilang pagiging tapat sa pag-iika po
at sa kanilang handog. Maraming salamat po. Yung inyong katapatan, yung inyong generosity, marami po tayong naabot. Kahit sa kunting tulong, sa kunting kapamaraanan, binibigay natin ang papuri sa ating Diyos. Sa abot ng ating makakaya, sa abot lang po ng ating makakaya, pero ang Diyos, He can do more. God is able. God is more than able. And to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to the power that is at work within us. God is able, more than able. God will supply all your needs according to His riches and glory. Trust Him. Trust Him. Trust Him with all your heart. Trust His word. Depend on His word. Rely on His word. He will never leave you nor forsake you. Mahal na mahal po namin kayo. Kami ng pamilya, kasama ng aking pastor na asawa, kasama ng aming mga anak, nami-miss po namin kayo. Nami-miss po namin kayo. Let's keep on praying one another. I love you all. God bless us po.